Ano nga ba yung sikreto para maging masarap ang kaldereta? Kayo, anong diskarte nyo? At paano yung proseso ng pagluluto nyo para mapasarap ito? Sa akin, ang ginagawa ko, piniprito ko na kagad yung red bell pepper para lumabas kagad yung aroma. Tapos isasabay ko na yung sibuyas at bawang. Gigisayin lang natin ito at nagpakulo na ako kanina ng ating baka. Nilagyan ko lang ito ng toyo at suka. Hanggang sa lumambot at pamintang buo o pamintang durog. Kasi gigisa lang natin dito tapos sabay tatakpan. Naglagay ulit ako ng pamintang pino. Tapos, kung medyo malambot na, ilagay ko yung ating tomato sauce. Siyempre, mix lang natin to. Yung pinagkuluan natin kanina, ilalagay din natin dito. Mas masarap kasi yung medyo may sabaw yung kaldereta para sabaw pa lang ulam na, di ba? Yun, pagkatapos kumulo ay lalagyan na natin ito ng peanut butter. Ito nga isa sa mga sikreto na para sumarapan yung kaldereta. Lalagyan mo pala ito ng peanut butter. Para mas manotulinamnam sabayan mo pa ng liver spread o reno. Naku po, sabaw pa lang talaga naman mapapakain ka na, mapapanlirise ka. Yan, halu-haluin lang natin mabuti para manuot lahat ng ingredients. Tapos, lagyan na rin natin na sili. Siyempre, pampagana. At dahil na malapit na itong maluto, ihalo na natin yung lahat ng mga gulay. Tapos pakuluin lang ng konti. Yan, pwede na. I-ready mo na yung mas mainit-init na kanin. At para mas masarap, ang ating kaldereta, sasabuyan ko ito ng masarap na kanin. Siyempre, ilalagay muna natin sa ating plate. Pagkatapos, susunod naman natin lutuin ang ating kanin. Alam niyo ba mas masarap ang ating kanin kung sinangag gagamitin mo ito na sinangag, tapos nalagyan mo pa ng taba ng talangka o crab paste. Tingnan mo naman. Talaga naman mapapakain ka kung ganito yung ulam mo tapos yung kanin mo pa. Naku! Tingnan mo na, sarap! Siyempre, lalagay na natin sa ating plate. Kanin pa lang, ulam na. Paano pa kung nilagyan mo ng sarsa? Tara, kain na tayo!